Parang kontrobersyal ba o pinag-uusapan na naman si Senador Robin Padilla? Yan po kasi ay matapos niyang sabihin na siya daw ay makikipag-usap sa China. Ito po ay sa issue ng West Philippine Sea. Baka akala ni Senador Robin Padilla si Jackie Chan, ang presidente ng China, na kanyang kalibel sa show business or sa showbiz, artista. Nakalimutan niyang seryoso ang usapin ng West Philippine Sea. Teritoryo, property ng Pilipinas ang pinag-usapan dito. Hindi pang showbiz. Kaya hindi ko alam kung seryoso o nagpapatawa ba itong si Robin Padilla. Sa kanya nang galing yan. Ipinost pa nga niya doon sa kanya sariling social media account na siya daw ay makikipag-usap sa China para daw maibsan itong issue ng nangyayari problema sa West Philippine Sea. Sa bagay, idea yan, baka makakatulong, pero palagay ko mahirap. Pangulong Marcos na nga ang nakikipag-usap kay Xi Jinping, hindi nga pinapansin at binabaliwala ang napapag-usapan Isa pang Robin Padilla. Kaya nga biro'y totoo. Si Jackie Chan na lang, na artistang Chinese, ang iyong kausapin, baka magkaintindihan kayo. Pero pagka si Xi Jinping, tungkol sa West Philippines, malabo. Talagang iba rin ang galaw ng senador na ginawa niyong number 1 senador nung nakarang eleksyon. Nagsisisi pa rin ba kayo ngayon? Pinagsisisihan ba nyo na kayo nagkaroon ng isang number 1 senador na nabola kayo na siya gagawin ng lahat? Ayan na, bahala kayo. Ako hindi ako nagsisisi kasi hindi ko naman siya binoto. Pero kano pa man, kanyang pananaw, kanyang paniniwala, tayo may kanya-kanya rin paniwala. Ang aking paniniwala hindi sa level niya para maayos ang issue ng China. Sumuporta na lang siya sa administrasyon ni Pangulong Marcos sa paninindigan sa West Philippine Sea. Palagay ko mas okay yun. Any comment, reaction? Malaya po kayo. Okay? Eto, talagang ang gusto ng ating Pangulo, ibaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaya nga ibinababa sa 15% mula sa 35% ang taripa ng mga imported tulad ng rice. Akalaan nyo ayaw ng mga senador. At pinangunahan nga tulad ng dati nabanggit ko, Senador Amy Marcos ayaw at iba pang senador. Masyado silang nakatingin sa pera kasi yung taripa, pera yon. Dagdag na buwis sa gobyerno. Pero, ang gusto naman ng gobyerno, bawasan yung buwis para hindi tumaas ang bilihin, dumami yung import, ibig sabihin pumasok ang import na rice para may pantustos kung sakali may pagkukulang ang mga local producer. Pero pinupolitika ng mga politiko talaga Ayun hong recommendation ng National Economic Development Authority o NEDA ay base sa masinsinang pag-aaral dahil mga ekonomista sila. Kaya nga NEDA sila nagrekomenda sa Pangulo na gawin 15% sa halip na 35%. Malaking tulong yan. Para dumami ang rice at mabilis na bababa ang presyo kung maraming supply, local o imported. Diba? Palagay ko, pinupolitika lang. Pero kayong mga consumer na Pilipino, yung mga politiko sa Senado o sino mang politiko na tumututol dito sa pagbaba ng taripa, huwag niyong iboto sa eleksyon. Kasi sila sa pera nakatingin. Hindi sa kapakanan ng consumer na mahirap na buhay na makabili ng murang bigas. Kasi yung pagbaba ng taripa, pagpapalakas ng maraming rice sa bansa, pro-poor, para sa mahihirap, para sa mga nangangailangan na consumer, ang galaw ng Office of the President. Pero tinututulan ng mga senador. Kaya sa darating na eleksyon, ang inyong gawin, huwag niyong iboto ang mga senador na tumututol dito sa pagbaba ng taripa sa mga imported na rice. Ganyan kasimple lang. Huwag niyong kalimutan, pangalanan niyo, isulat niyo sa papel kung sino mga senador yan. Nangunguna si Amy Marcos at kung sino-sino pa dyan. Pati mga bilyar ayaw din. Pagdating ng eleksyon, yan ang tamang pamaraan. Kung karapat dapat pa o hindi na sila'y pagkatiwala ang mga politiko. Ang ganda ng programa ni Pangulong Marcos tungkol dyan Para sa mahirap, kinukontra nila. Okay? Any comment, reaction? Welcome sa ating channel. Sunod, hindi pa ho tapos yung Sara Duterte resign as Secretary Department of Education. Okay? Kasi nga po, hindi naman nakikita natin ang performance talaga Nag-improve ba ang school year 2022, 2023 at ngayong natapos na ang 2024?
Nag-improve na ba ang mga facilities ng eskwelahan? Wala na bang problema ang mga teacher? Ah? O baka no comment din pag tinatanong mo tungkol dyan. Malapit na naman yung budget deliberation, baka hindi na naman mag-attend ng hearing yan. Kasi itong mga nakaraang hearing tungkol sa Kongreso, Basic Education, para alamin kung ano ang mga programa. Itong taong ito, susunod taon, hindi dumating. Ang dumating, mga ASIC, IOSIC lang. Ewan ko kung bakit ayaw humarap ni Sara, yung sekretary ng DepEd, sa mga public hearing o sa mga issue tungkol sa mga may kaugnayan sa DepEd. So, kung ayaw niya humarap, bakit siya nananatili dyan? Kahit na gusto ng Pangulo, pero taong bayan po yung naghahanap ng accomplishment, naghahanap ng positibong resulta ng basic education na dapat nag-i-improve sa magitan ng malakas, malinaw na liderato ng DepEd Secretary. Pero wala pa rin Kaya nga hindi nawawala yung panawagan ng ating mga kababayan, dapat siya ay palitan na or mag-resign na as Secretary ng DepEd. Okay? Sunod na pag-usapan natin itong pogo talaga. Mukhang palalaho ng palala. Nagiging threat na nga sa national security ng bansa. Hindi na nga nakakatulong sa ekonomiya dahil kasi ang purpose niya negosyo, business, sugal, tapos negosyo, bayad ng tax ay hindi naman po nasunod. Maraming bilyones sa nakaraang taon ng nakaraang administrasyon na hindi raw nabayarang buwis ng mga pogo. Tapos nasangkot pa sa mga illegal activities na maaaring espiya na nga ng China dito sa Pilipinas. Kaya tama lang po, suportahan natin ang panawagan ng mga senador. Alisin na ito sa magitan po ng kapangyarihan ng ating Pangulo para matigil na po ang pag-ispiya, pagdududa, at saka ho yung mga illegal activities ng mga Chinese national na nakakapasok dito. Nagpapakilalang estudyante, nagpapakilalang turista, nagpapakilalang kapitalista, pero involved, nasa sangkot. Isang araw naman, minahulihan naman Chinese na, may long firearms, mahabang baril. Bakit siya nagkaroon ng baril? Tapos isang araw sa Porac, Pampanga, may na-raid, 200 mga Chinese national sa Pogo. Sa Banban Tarlac na controversial under suspendido Mayor Goo. At marami pang lugar sa Parañaque, Las Piñas, Cavite, kung saan at dito sa Metro Manila. Hindi sila nakakatulong. Baka nga po ispiya na siya. Kaya tama lang ho ang panawagang alisin na ito. Sana aksyonan ito ni Pangulong Marcos sa lalong madaling panahon para maiwasan na po ang mga pagdududa sa mga fake Filipino or Chinese national na nagkukunwaring legal sila rito pero baka nga sangkot sa mga illegal activities. Malaya po kayo sa mga comment at reaksyon sa ating mga tinatapik dito, pinag-usapan dito sa Mike Abe Opinions, ating analysis, interpretation, at magpaglilinaw ho sa ganitong klase mga balita. Kailangan updated po kayo. Kaya manatiling mag-follow, mag-subscribe at maging viewers po ng ating mga topic araw-araw.